Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin iyan pag-uusapan, gusto ko lang magpapasalamat dito kay Maricel MRCLL Sis. Ayan, ang hirap. Maricel maraming salamat po sa $4.99. Maraming salamat po. Okay, thanks. Yan ang sabi niya. Okay, so ito yung una nating pag-uusapan. Itong si Enrile, okay? May mensahe siya dito sa mga DDS supporters. May banat po itong si Enrile. Okay, mamaya babasahin natin yan at i-react natin ito. Okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong lead counsel po ni former President Duterte, itong si Nicholas Kaufman. Nagsalita na po sa media, no, na he is very confident po na si Duterte po ay ma-acquit. Ayan, good news yan sa atin, okay? Ito yung lead counsel po ni former President Duterte. Mamaya pag babasahin natin kung ano yung sinabi niya at magre-react tayo dyan, okay? Eto, Malacanang, may bago pong pasabog laban kay VP Sara. Kasi po, alam naman natin na itong administrasyong Marcos, lahat na gagawin nila para mapabagsak itong mga Duterte. Ayan, may bago na naman silang pasabog dito kay laban kay VP Sara. Mamaya alamin natin kung ano yan, okay? Eto, si Cheese at itong si Tolentino, no? The Senate President Cheese Escudero at itong si Senador Tolentino na real talk po. Na real talk po ni Panelo. Okay? Panoorin natin itong video na ito. Sapul na sapul yung sinabi ni Panelo dito at pahiya itong si Cheese at si Tolentino. Mamaya pakinggan natin at i-react rin natin yan. Okay? Ito po. May konting masamang balita tayo patungkol po dito kay ES Medial Dea, no, na isinakay ito sa ambulansya. Papakita natin yan ang nangyari. Tapos may update itong si Senator Robin Padilla patungkol po kay Executive Secretary Medial Dea. Okay? Panoorin rin natin at ano yung update ni Robin Padilla patungkol kay ES. Okay? At heto, si Vice President Inday Sara Duterte, inambush interview ito ng ating mga kababayan sa Netherlands at may sinabi itong si Tatay Digong. Okay? Ang isa sa mga sinasabi niya dito na I don't regret. Meaning to say, hindi po nagsisi si Tatay Digong sa lahat ng mga nangyari. Okay? So, alamin natin kasi medyo mataas itong sinabi ni VP Sara at magre-react tayo sa update patungkol kay Duterte. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan nating araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para naman guys, kakalat ito sa mga natutulog na mga bangag dyan para magising yung mga bangag dyan. Okay? Paki-like and share para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Don Mar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ito, hunahin muna natin itong kay itong matanda na si Chief Presidential Legal Counsel. Itong si Juan Ponce Enrile. Ano ba ang sabi ni Enrile? Sabi niya dito, what a pathetic irony.
those who allegedly committed acts of injustice are drowning and gasping for justice. In their desperate distress, they called for widespread national prayer rallies to a God they called stupid. Yan. Kasi po, sabi dito ng politiko, it is a pathetic irony that former President Rodrigo Roa Duterte, who is accused of committing acts of injustice, is now gasping for justice, while his supporters are calling for prayers to God that Duterte previously called stupid. Sinabi niya ito March 18 of 2025. So, ibig niya sabihin, hindi siya sang-ayon sa mga nakikita niyang mga prayer rally patungkol dito kay former President Duterte. Okay? Kasi siguro napansin ni Enrile na unti-unti nang dumarami ang mga prayer rallies, mga motorcades, na nagmamahal po kay former President Duterte. Ang kanyang tutol dito ay sinabi kasi ni former President Duterte na hindi po pareha yung Panginoon mo at Panginoon ko. Okay? Kasi sinabi na yun noon ni Tatay Digong na stupid yung Panginoon niyo. Diba? Sinabi yun ni Tatay Digong eh. Pero hindi nakuha ni ni Enrile ito. Okay? Ibig sabihin, alam mo Enrile, ang ibig sabihin ni Tatay Digong, hindi magkapareha yung Panginoon mo at Panginoon ni Duterte. Malalim yun ha. Malalim yun. Kasi po, magkaiba eh. 'Di ba? Binatikos mo yung sinabihan ni Duterte yung stupid yung Panginoon nyo. 'Di ba? Na-insulto kayo doon. Pero if you will get it sa bibig ni Tatay Digong literally, ma-mislead kayo. Kung i-take ninyo as yung literal na pagkasabi. Meaning to say, ako the way I understand it, kung ikaw matalino ka lang talaga, ang ibig sabihin ni Tatay Digong dito, magkaiba po tayo ng paniniwala. Okay? Kung ang paniniwala nyo, mali ang gurgurin itong mga abusado sa bayan natin, itong mga jadik na ng abuso ng mga bata, pinatay yung kanilang mga asawa dahil sa droga. Kung sa tingin ninyo, ang paniniwala ninyo ay mali kung gugurgurin ito, no? At hindi naman yan ginugur ni Tatay Digong nanlaban yan eh. Kasi ayaw nyo sa kanyang programa na War on Drugs. Kaya yun nasabi ni Tatay Digong. Hindi maiintindihan ni Tatay Digong kung ano yung gusto nyong tama at ang gusto niyang tama. Kasi ang tama para kay Tatay Digong, parusahan itong mga abusadong tao na ito. Pero sa inyo, iba. Di ba? Human rights ka agad eh. So, ikaw Enrile, kung ang payo ko lang sa inyo, manahimik ka. Manahimik ka na lang. Kasi matanda ka na eh. 'Di ba? 100 years old ka na. It is time for you to enjoy life. It is not already time na makipagbardagulan ka sa politika. Enrile, nirerespeto kita ha. Pero sablay rin eh. Kaya nga, walang maniniwala sa'yo Enrile. Alam niyo ba kung bakit? Kasi trinahidor mo rin yung panahon ni Marcos Sr., di ba? Nung panahon po ni Cory, nakipagkaalyado ka. Lahat na lang siguro ng administrasyon nakipagkaalyado ka. Tapos babatikusin mo naman kapag wala ng power. Nung panahon ni Arroyo, nakipagkaalyado ka. Panahon ni Ramos, nakipagkaalyado ka. Nung panahon ni Duterte, nakipagkaalyado ka. Panahon ni Pinoy, nakipagkaalyado ka. Mga typical
politician, no? Na gusto lang pa-safe. Mga walang prinsipyo ba? Ikaw yun, in really. Oh, napapatunayan namin yun. Ngayon, nung ikaw ay kumampi kay Bongbong Marcos, marami na namang nagusto sa'yo kasi kinampihan mo si Bongbong Marcos. Pero binatikos mo na ngayon yung mga Duterte, yung mga supporters ng Duterte dahil dito. Anong tawag namin sa inyo? Di ba? Di number 1 kang balimbing, ha? A century of balimbing. Di ba? Hindi, kung kunin mo yun literally, yung sinabi ni Duterte na God they called stupid, yung sinabi mong yan, stupid ang God nyo, kung i-take mo literally, sobrang mali mo. Akala ko matalino ka. Ang ibig sabihin ni Tatay Digong yan, magkaiba tayo ng paniniwala sa buhay. Okay? Ayoko nang pag-usapan. Tama ka na, in really. Kasi ayokong mag-sermon ng matanda eh. Okay, so punta tayo dito. Next natin topic. Ito. Ito yung, hindi pala yan. Ito yung post, i-share ito ni Cassie Binag, the beautiful Cassie Binag. Ayan. Sabi dito sa caption ni Cassie Binag, no? Ito yung lead counsel po ni former President Duterte ngayon sa ICC. Sabi dito, he was completely denied all his rights. Yan po ang highlights po sa sitwasyon ni Duterte ngayon. Okay? So, itong si Nicholas Kaufman, lead counsel, itong nasa picture, lead counsel po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, no? At ang sinabi niya, no, na ang kanyang kliyente si former President Duterte was completely denied all his rights during his arrest in the Philippines on March 11, 2025. At saksi po tayo mga Pilipino dyan. Okay? Si Nicholas Kaufman po ang nagsabi niyan. And it is very obvious, nakita ng lahat ng mga Pilipino kung ano yung ginawa ni Torre. Talagang direktang sinakay sa eroplano. Hindi na pinakikinggan si Tatay Digong sa kanyang mga sinasabi kung ano ang kanyang mga rights. Pero at the end of the day, they still insist on the plan. Kung anong plano nito ni Bangag na ito. Di ba? Klarong-klaro yun eh. Kasi alam ko naman itong lead counsel ni former President Duterte, pinag-aralan niya ang series of events. Di ba? At marami pong nakatutok doon. Nakaabang ang media, nakaabang ang mga vloggers, binidyohan ang mga updates. Okay? So, ito yung pinaka-highlight. Completely denied all his rights. Yan ang sinabi ng lead counsel ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman. Okay? Sabi pa niya, sabi pa dito sa caption, at the same time, he also expressed confidence that Duterte would be acquitted as he faced charges of crimes against humanity. So, magandang balita po ito, no? Na confident itong si Nicholas Kaufman. Okay? Na alam niyang walang kasalanan itong si Tatay Digong, no? Sabi niya ito yung statement, the statement of Nicholas Kaufman sa media. I am very confident of the strongest defense possible. And I am very confident that he will be acquitted. Indeed, even at the earliest stage possible. Anong ibig sabihin? Okay? Sa Tagalog pa, ako ay very confident. English pa rin eh. Ibig niya sabihin na ako po ay naniniwala sa aking pinaka strongest possible na sa strongest defense possible na ang aking kliyente po ay ma-acquit.
kahit sa pinakamaagang panahon sa stage ng pag-investigate dito. Okay? So, this is a good news to all the DDS. Nakita naman, I think, no, hindi naman siguro bulag ang ICC, no, na marami pong nagmamahal kay Tatay Digong, marami pong naniniwala na si Tatay Digong ay maganda yung idinudulot sa bansang Pilipinas. Diba? Sabi pa dito, he was completely denied all his rights in the Philippines. Sabi ni Kaufman, that would obviously be an argument in the course of this defense. So meaning to say, pag-uusapan po ang ginawa ni Torre sa paghatid nila sa eroplano, hinatid nila doon sa Netherlands, tapos dinala nila doon sa ICC. Okay? Kaya nadala sila doon. So, it's very clear na si Tatay Digong, humihingi siya sa kanyang right, no? At remember, he is a former president, pero still, makikita nyo talaga ito, opinion ko ito at opinion ito ng karamihan sa mga Pilipino na inabuso talaga ang kanyang right sa administrasyong Marcos. So, ako, good luck lang sa administrasyong Marcos. Yun lang masasabi ko kasi ang tama pa rin ang mananaig. Kung if only kayo, nanonood kayo sa aking vlog. Bago itong vlog na ito, no? Last night, kitang-kita po, saksi po tayong lahat sa ipinakitang ebidensya po at inexplain po yan ni Sas Rugando Sasot. Dokumento mismo ng ICC. Diba? Na hindi po to dumaan sa tamang procedure. From step 1, diretsong step to the last, di ba? Wala na, hindi na yung custodial country, wala. Hindi nila dinaan sa korte ng Pilipinas. So it's an insult to our judicial system. Okay? So, maraming salamat sa good news na hatid mo, Nicholas Kaufman. Binigyan mo kami ng pag-asa, mga supporters ni Tatay Digong. At heto, etong bagong pasabog ng Malacanang kay VP Sara. Heto hindi talaga, dudurugin talaga nila ang mga Duterte. Eto na naman ito na naman ang pasabog ng Malacanang. Malacanang on Tuesday called for a probe into the projects of Vice President Sara Duterte when she was mayor of Davao City following the release of list of alleged recipients of her offices confidential funds with no personal records. Ay nako. Ito it's not already the question kung anong ginawa ni VP Sara sa kanyang confidential funds nung time na mayor siya sa Davao, no? Alam nyo ba kung ano ang nakikita ng taong bayan dito? Ang administrasyong Marcos hanap ng butas dito sa mga Duterte. Yun ang nakikita namin sa totoo lang Bongbong Marcos at itong administrasyong Marcos, ito lang yung masasabi ko. Kung lagi kayong ganito, no, na meron kayong maraming imbestigahan sa mga Duterte, ganun, ganyan, sa totoo lang, sa tingin siguro ninyo, this will be advantage on our part. Pero this is a wrong strategy, Bongbong Marcos. Kasi po, mainit po yung yung usapin patungkol po sa away ng Marcos at mga Duterte. Especially ngayon
na the recent kung ano yung ginawa nyo kay Tatay Digong, pinaaresto ninyo doon sa dayuhan, hindi na po ito titingnan na mali o tama itong inilabas nyong ito. Ang titingnan po ng tao, pamumulitika na naman yan. Binubutasan na naman yung mga Duterte. Yun. So, hindi ito magandang strategy. Kasi ako mismo sa totoo lang, this is my own opinion, hindi na ako maniniwala dito Si VP Sara, ang kanyang confidential funds nung panahon ay mayor siya. Talaga, kukurakutin ni VP Sara? Hindi. I know you have the right na imbestigahan siya, pero bakit si VP Sara lang talaga? Yan ang pinakaunang tanong. Ang sobrang dami po ng ahensya ng gobyerno na may confidential funds. Bakit si VP Sara lang po ang iniimbestigahan? Itong matino na Vice President, siya pa yung imbestigahan. Ay nako. Sorry pero kaming mga Pilipino, kaming mga taong bayan, hindi na po kami malilin lang sa ganito. Sabi dito, checks VP's project when she was mayor. I-check raw yung mga proyekto ni VP Sara nung mayor pa siya sa Davao. Imagine that one. Ako pa si Marcos, move forward. Bakit naman tayo mag-investigate yan? Ang nakasakit pa nito, ginamit niyo si VP Sara. Bakit ka nakipagkaalyado ni VP Sara sa Uniteam? Na ngayon wala kang trust dito na ipa-investigate niyo talaga yung mga proyekto ni VP Sara? Ang galing, Marcos, Ako, ano ba ang duda ko rito? Ako nagdududa ako, Meron akong duda na ang Malacanang talaga ngayon, nagpapanik na sila. Hindi naman siguro sila bulag, no? Sila Romualdez, sila Bongbong Marcos, at mga kaalyado ni Bongbong Marcos dyan sa Kongreso, yung mga tuwadkom, hindi naman siguro sila bulag kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lumalabas ang tao, lahat ng parte ng Pilipinas nagmo-motorcade, nagpe-prayer rally para kay Duterte. Nakikita nila gaano kamahal ng taong bayan si Duterte. Hindi naman siguro sila bulag, di ba? So kayo, hindi na uubra itong mga paninira na ito. Hindi na ito uubra. Wala na, hindi na yan tumatalab. Sa totoo lang. Hindi na yan tumatalab. Okay, move na tayo next tayo. Punta tayo dito sa itong si Cheese Escudero at itong si Tolentino, no? Tinawag na mga traidor ni Panelo. At napahiya sila dito sa real talk ni Panelo. Ito, pakinggan natin si Attorney Panelo. Sobrang galing pa naman itong attorney na ito. Ayan. Ayan, remove muna natin yan. Panelo, pasok. Yun na nga, isa pa dito, Attorney Sal, yung angulo na sakaling arestuhin man si Senator Bato, ay pwede siyang manatili sa kanyang opisina sa Senado. At diba may ano naman tayo, Attorney Sal, may batas tayo na yung mga senators o yung mga lawmakers, like katulad sa Kongreso, kapag sila ay huhulihin, ay hindi sila pwede arestuhin kapag nasa loob ka ng Kamara o ng opisina nito sa Senado. You think, Attorney Sal, with the ICCR warrant of arrest, may kapangyarihan din ito na hindi siya pwede arestuhin sakaling nasa loob siya ng Senado? Illegal nga Babalik na naman tayo. Illegal jurisdiction nga. Kaya, pupulaan kita, Cheese, abogado ka. Presidente ka ng Senado. Mali yung mga sinasabi mo. Hindi mag-a-apply yung mga sinasabi mo. Cheese Escudero, makinig ka kasi sabi ni Panelo, mali ka, Cheese Escudero. Na kung ang krimen, ang demanda ay heinous crime, pwedeng arestuhin. Hindi ka po pwedeng arestuhin kahit na minor, heinous, or whatever kind of crime.
Kasi nga yung warrant of arrest is illegal. Ano ka ba? Yun ang hindi maintindihan ni Jesus Escudero eh. Illegal. Yan na, di ba? Kumakalat yan ngayon sa mga magagaling na lawyers. Sa mga magagaling na lawyers po, illegal arrest yun. So, bakit mo anong tawag yun? Pinipilit. Bakit mo pinipilit, di ba? Abogado ka eh. Abogado pala itong si Chis Escudero. Pero ano ba, Chis? Nakalimutan mo na ba yung mga natutunan nyo? Ay, problema sa'yo, sumasama ka. Dati-dati, hallelujah ka. Buong puri mo kay Presidente. Sama ka na sama sa mga biyahe namin. Ayan, na-real talk ka, Chis Escudero. Nung panahon na si Tatay Digong ay sobrang malakas pa sa taong bayan, hanggang ngayon naman malakas Kaso lang, Duterte is no more in position sa gobyerno. Kaya si Chis dito na kumakampi sa Marcos administration. Ito yung mga duda nga ako dito kay Chis After 2028, Chis Escudero, wala na, goodbye na rin yung political career mo kasi nalaman na ng taong bayan na ikaw ay balimbing So, sinabi po ni Panelo nung panahon na tawag dito, Pangulo pa siguro itong si former President Duterte at sobra pang malakas yung kapangyarihan ni Tatay Digong, sama ka ng sama pala. Yan, binuking ka ni Panelo. Pagkatapos ngayon, wala kang ginagawa. Kasama na rin po yung mga sinasabing magagaling na mga senador dati. Nako, ayan si Ping Lacson. Palagi Ping Lacson, makinig ka. gusto niya pakita na siya matuwid. Matuwid ka pala Bakit hindi ka nagsasalita laban sa illegal na pag-aaresto at pag-kidnap kay Presidente Duterte? Ito pa lang si Ping Lacson, di ba? Ang kanyang projection ngayon sa kanyang karakter sa pagiging tumatakbong senador matuwid. Okay? Yan ang sabi ni di ba? Ang projection niya sa kanyang sarili na matuwid si Ping Lacson. Pero bakit ngayon hindi ka sang-ayon Ping Lacson, hindi ka sang-ayon na sabi ni Panelo na illegal itong pag-aresto kay Tatay Digong. Sinabi pa nga nila kinidnap di ba? Mga lawyers na ang nagsabi niyan. Bakit ikaw tahimik ka ngayon, Ping Lacson? Ako nang sasagot. Alam ko na bakit tahimik ka, Ping Lacson. Kasi nakinabang ka rin ngayon kasi kaalyado mo si Bongbong Marcos, di ba? Nakinabang ka rin na nasa inyo ang resources ngayon sa kampanya. Hey! Ay nako. Alam mo, sa totoo lang, no? Kaming mga Pilipino, alam na namin yung kalakaran ng ganyan. Kitang-kita na namin. Narilto kayo dito kay Panelo ayaw na namin ng mga politisyan na ganyan. Yung sobrang balimbing talaga, balimbing. Di ba? Grabe. Lahat na lang siguro ng mga senatorial slate dyan ni Bongbong Marcos. Mga balimbi. Tingnan nyo si Pacquiao. Binatikos yan dati ni Pacquiao, si Bongbong Marcos. Di ba? Ay, nako. Ikaw din. Isa pa ito, traidor ito. Si Tutol ang Pilipino. Tolentino. Traidor rin. Ito yung pinakaunang di ba? Tumiwalag sa PDP sa kasamahan ni Duterte. Di ba? So, ito si Tolentino, na real talk ito ni Panelo. Di ba? Walang mga prinsipyo Di ba? Ang pagiging government official, no? Ang pagiging senador, congressman, mayor, gobernador, magserbisyo naman kayo na isinapuso nyo naman. Wag yung pag ganon-ganon lang tayo sa politiko. Di ba?
Ano ba, yung magserbisyo tayo, hindi para sa mga kaalyado natin. Magserbisyo po tayo para sa taong bayan. Ganun sana. Gabi niya tutol, yan ang bagay, tutol ang Pilipino. Wala niyo na kung sino yun. Hindi sila nagsasalita. Alam na nga nila na Oh, di ba, Tolentino, nakinabang ka rin kay Duterte dati. Pero ano ngayon? Tahimik ka sa issue, di ba? illegal, mali. Jesus Maria Joseph naman, ang sarap pugin ng mga ulo niyo. Sarap raw umpugin ng mga ulo ninyo, sabi ni Panelo. Yun lang ang Ay, nako. Ay, sa totoo lang, ang dami niyan sa Kongreso at sa Senado, ang dami niyan. Ang dami ngayong mga balimbing na tao. Okay, punta tayo dito sa update, no? Patungkol po dito kay ES Medialdea na isinakay raw sa ambulansya. O, tingnan natin ang buong detail dito. Mga kapuso, 9:56 po ng umaga ngayon at kanina lamang ay nakita po natin si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na inilabas po ng detention facility. Nakasakay siya sa So, yun yung ambulansya na dinala si Medialdea. stretcher at isinakay po siya dito sa ambulansyang ito. Wala pang malinaw na detalye sa ngayon kung bakit siya dinala sa ambulansya at mukhang itatakbo sa ospital. Kanina tinatanong natin kung nahihilo ba siya or ano ba yung kalagayan niya, pero hindi sila sumasagot. Kasama po niya sumakay dun sa ambulansya. Maris, may kumakalat ngayon video tungkol sa iyo. Yung nakaabang raw kayo doon sa yung naka-wheelchair pa si Medialdea. Kung ano ba yun, nagla-live yung isang tao tapos may sinabi ka raw na na-capture sa live na parang pinagtawanan mo pa si Medialdea sa kanyang ginawa. Patungkol raw doon sa mga pumipikit na mata, ganon. Tingnan nyo may kumakalat dyan. Nagtatanong lang ako dito kay Maris, ikaw ba yung babae na tinawanan nyo si Medialdea? Nagtatanong lang po kasi kumakalat doon sa social media, ikaw yung pinagbibintangan Si Senador Robin Padilla. Tinatawanan raw nila kasi si Medialdea raw nakabulatlat yung mata. Tapos kung may camera raw sa media, pumipikit raw yung mata ni Medialdea. I think ganun yung storya na lumalabas. Tapos pinagtawanan nila si Medialdea. Ang tanong ko, si Maris Umali ba yun? Ang nasa background ng nagsasalita na na-capture yung boses niya sa merong nagla-live na I think kasamahan nila yun. Na magsisilbing parang kanyang guardian sa pagpunta sa ospital. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Kevin. Okay, so yan ang sitwasyon kawawa itong si Medialdea. Alam nyo, no? Ako, yan, si Medialdea yan, no? Ako, ang pananaw ko rito, sino ba namang hindi yung health natin, no? Ang health po ni Medialdea, syempre matanda na yan. Sa narinig ko 70 plus na ang 78, 7 like that. Yung edad ni age ni ES Medialdea. Galing pa sila sa Hong Kong. Pagdating nila dito sa Pilipinas, 'di ba, yung biyahe, talagang it's very tiring, no? Puyat na puyat sila. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi sila nakapagpahinga kasi inaresto na sila kaagad. Ilang oras yung negotiation nila. 'Di ba? Puyat na puyat sila. Tapos dinala sila sa eroplano. Pagdating doon sa eroplano, bumabiyahe pa ng almost 8 hours. Tapos pagdating doon sa Netherlands, wala pa raw tulog itong si Medialdea dahil pinag-aralan niya yung kaso, yung pre-trial. Kung ano yung sasabihin nila, ganon. So talagang umapekto na po sa health condition ni ES Medialdea. Sabi pa nga nila, pambansang best friend. Ito yung pambansang best friend Hindi talaga iniiwanan si Tatay Digong Diba, kawawa naman. Kaya no wonder na
wala na. Gumive up na yung katawan niya. Kasi sabi pa nga sa mga ni Ruben Padilla, ipapakita ko yan mamaya, ilang beses na raw nag-collapse itong si ES Medialdea dyan. Dahil sa pagod na talaga. Ito, papanoorin natin yung update po ni Ruben Padilla patungkol dyan. Play. Si ES muna. Si ES ay nasa ospital. Siya po ay na-confine. At bukas po natin siya mapupuntahan at makakamusta. Bukas. Na-confine po siya doon sa ospital kanina. Kung saan namin siya dinala. Lamig. Yun po. Binalita ko lang po sa inyo yung ating ES na tunay na kaibigan ng ating mahal na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay sa mga oras na to ay naka-confine po sa ospital. Bunga po ng pag-collapse niya. 3 beses na po siya nag-collapse. Una sa airport, pangalawa sa hotel, pangatlo doon po sa detention center. Yun po. Pagdasal po natin ang ating mga huwag na po yung kulayan ng politika o ano pa man bilang mga Pilipino at matatanda na po. Kasi po, yung iba sinasabi nagdadrama lang raw si ES Diba? Grabe naman kayo. Hindi yun yung ginagawa ni Medialdea na nag-collapse siya, tapos ngayon nasa ambulansya siya, dinala siya sa ospital. Hindi yun pagdadrama. Talagang pagod na yung tao. Napapagod. Tao rin naman yan Tapos stress pa, emotionally stress. Diba? Mentally stress. Tapos sasabihin nyo, nagdadrama. Kaya kikita ko dyan sa social media, Ay nako, sana hindi mangyari sa inyo ang mga nangyari ditong kastresan ni Medialdea. Yung tao po, nasa kalagayan pong na-stress yung tao. Huwag po natin batikusin ng ganyan dahil lang sa galit sa hindi tayo magkapareha ng paniniwala. Dasal po natin silang maging maayos. Okay. So yun po sabi ni Ruben Padilla na nananawagan siya na ipagdasal natin itong mga kakampi po ni Tatay Digong. Okay? Lahat na kayo dyan, Ruben Padilla, VP Sara, lahat ng mga supporters na nagbigay ng kanilang sarili, nag-alay ng kanilang sarili para kay former President Duterte. Alam kong puyat at pagod kayo. Ipagdasal namin kayong lahat dyan. Okay, so yun po ang update kay ES Medialdea. Punta tayo ngayon dito sa itong si VP Sara ay inambush interview ng mga kababayan natin dyan sa Netherlands at nagsalita rin naman, pinagbigyan alam na naman si VP Sara, mapagbigay yan So, ayan, pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara patungkol po sa update, sa sinabi po, ni former President Duterte. Ito po, ipapakita natin. Play. Statement lang po. Sa situation ng Pangulo. Baka mapagalitan kami. Ay, opo. Wala kasi akong mic Okay. Sige, ma'am. Okay. Mabilisan po. Oo. Magandang hapon. Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former That's a good news na okay ang ating presidente. President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro. Nasa hospital. At this time, nasa hospital si Tatay Digong. Sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. Si VP Sara, ang una niyang kinumusta ang pagkain. Meron namang rice kasi siyempre alam niyo si Tatay Digong guys, hindi kasi siya
yung tipong tao na yung pagkain ay yung mga mamahalin. Ha? Si former President Duterte kasi po, ang sanay yan sa mga karinderya, sanay yan sa mga lutong bahay. So sinabi raw ni Tatay Digong, at least merong rice, ha? Ay, okay. Alam niyo si Tatay Digong, Tatay Digong pa rin kahit nandyan, di ba? And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng half-half. Half-half. Duda ko rito, no? Hinaf niya yung rice. Kasi syempre, kapag matanda ka na, mas maganda kung yung rice nyo ay medyo half na lang, di ba? Mas maganda yung, ayam nyo, sa mga audience ko dito, no? Iwasan nyo na yung rice. Sa edad nyo yan. Iwasan nyo na yung rice. Kasi, yung rice po, hindi po healthy sa mga matatanda na. Ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Diba sinasabi niya? Pinapapauwi raw siya. Kasi sabi ni kasi ni Tatay Digong, akala siguro ni Tatay Digong na kaisa lang sila magkita ni VP Sara. Umulit pa, nagkita pa siguro sila again dyan sa Netherlands. What are you doing here? Sinabihan pa siya ni Tatay Digong at sinabihan pa siyang dati, di ba, sinabihan siya yung unang kita nila na umuwi ka doon sa bansa natin. Bantayan mo yung mga Pilipino. Sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumiram daw muna siya sa loob. So may na Hindi pa kasi mayor hindi pa siya nananalo. So tumira lamang siya sa loob. Parang routine na po siya. So he can still make it. Is he enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming that everyone inside. So, paano? It's his style eh. Hindi ko alam kung... Hindi na po siya nakausap na ibang detainee. Ano po na witness niyo? He's very friendly with people inside. May kinausap. Si Tatay Digong raw, may nakausap na mga detainee na daw. Ay, naku. So, meron na silang banter eh. So, and then he said that he doesn't regret anything that he did. Yun ang highlight dito sa sinabi ni Tatay Digong. He doesn't regret all the things na ginawa niya. Kasi alam naman niya na yung lahat ng ginagawa niya ay para sa Pilipino. Kahit nandiyan siya ngayon nakadetain, hindi siya nagsisisi sa lahat ng ginawa niya. Sabi niya, if this is my destiny, and so be it. Sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Oo. Matagal ba? Or ewan ko saan sila kumakain, yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita. Ang kanyang pero yung sinabi po niya quarters sa inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee? Ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that para yung detainee, syempre Netherlands, di ba? Yung detainee raw dyan, parang nasa hotel. So wala tayong magagawa dyan. Ano kayo ngayon? Yung mga yung mga galit dyan kay Duterte, parang hotel eh. Ganyan ang Para marinig po. Nagsingkin na po sa kanya yung nangyari na
Kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano daw na-require po niya? Ano daw pinaka-namimiss niya? Hindi ko. Sinabi naman niya ES din, ano? Girlfriend ata eh. Ang pinaka-miss mo ni Tatay Digong yung girlfriend niya. Pantay kayo ni Hanilet ha, at yung isang asawa ni Tatay Digong. Okay. Ayan. Ang galing no ni VP Sara no na talagang in-entertain niya talaga yung mga ambush interview diyan. So ang sa atin lang dito guys, at least good news na nasa mabuting kalagayan po at sa kalusugan yung Tatay Digong natin. So we are hoping and praying na matapos na ito lahat no, na talagang mabigyan na po ng hustisya po si former President Duterte. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap po tayo sa comment section o kung ano yung mga argumento nyo dyan. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa mga natutulog na mga bangag para magising-gising naman sila. And at the same time, subscribe dito sa channel natin, Don Mar TV, kung bago ka pa lang dito sa ating channel. And at the same time guys, meron po pala tayong pangalawang channel. No? Ang pangalan po ay Don Mar TV Balitang Totoo. Okay? Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload natin na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, sa mga moderators ko. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God bless and God save the Philippines. Bye-bye.